before you swipe, yan ang paalala ngayon ng financial experts sa dumaraming credit card holders sa Pilipinas, lalo na ngayong magpapasko. Ayon kasi sa datos ng Central Bank, tuwing darating ang Disyembre, nasa 5 bilyong piso ang inilalaki ng utang ng mga Pilipino sa credit card bills. May news to go si Marisol Abduraman. 8 ang credit cards noon ni Jemeline. Tuwing magsha-shopping, pumipili lang siya kung alin dito ang susunod niyang ikakaskas. Noong nakaraang Pasko, napadalas daw ang pamimili ni Jemeline. Kaya naman ang kanyang credit card bill umabot sa halos 70,000 pesos. Dito rin yung dumating sa point na yan na, yung mga bonuses na kailangan may mga bagong gamit. Mas ginagamit namin yung credit card to buy some gifts, tas yung mga appliances, ganun. Pero matapos mabayaran ng utang, hindi na raw siya uulit. Kasabay ng pagdami ng mga mamimili tuwing Pasko, ang siya ring pagtaas ng utang ng mga Pilipino sa credit card. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa nakalipas na 6 na taon ay hindi bababa sa 5 bilyong piso ang inilobo ng credit card spending sa bansa tuwing holiday season. Noong nakarang Pasko nga, umabot sa 159 billion ang kabuang inutang ng mga Pilipino sa mga credit card. Hindi katakatakang animoy bottomless na estilo ng pamimili ng mga Pilipino tuwing holiday season. Lalo na't ayon sa isang pag-aaral ng Nielsen, 7 sa bawat 10 mamimili sa Pilipinas hindi sumusunod sa shopping list o yung mga tinatawag na impulsive shoppers. Pero ang dapat alalahanin, sa bawat kaskas ng inyong credit card, may panganib na mabaon sa utang. The link to the credit card is, for most people, they don't plan for spending during Christmas. And a credit card is one of the easiest ways para mapunuan yung gastos na yon. Taon-taon dumarami ang nagkaka-credit card. Napapadalas ang pamimili at lumulobo rin ang utang ng mga Pilipino. Sa kabilang banda, ayon sa isang ekonomista, indikasyon din ito ng gumagandang employment at masiglang ekonomiya. The good sign there is if there is increase in credit card spending, it could be they're spending more. That means more people are getting steady jobs. And that's the thing that we should be excited about. Pero payo ng isang financial expert, hinay-hinay lang sa pag-swipe ng credit card kahit pa may bonus ngayong Pasko. Instead of borrowing this Christmas and then paying for it from January to November, from January to November, save up whatever you need to spend during Christmas. Why? Because it's a better use of your money. At kung nagkautang naman, bayaran ito agad pagdating ng bill para wag maipon ang 3.5% na average monthly interest sa credit card. Para madisiplina ang sarili, kwentahin mo raw ang iyong buwanang sweldo. Dapat daw, hindi lalampas sa 20% nito ang mauutang mo sa buwan na ring yun. Lagi lamang tandaan, iswipe lamang kung kinakailangan para sa bagong taon ay hindi ka naman mabaon sa utang. Marisol Abduraman, GMA News.